Mga kababayan, alam natin, usap-usapan po ngayon sa mainstream media, social media, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kahit sa abroad, sa ibang bansa. Itong pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 bilang presidente. Mga kababayan, hindi na po ito nakakagulat. Kumaga expected na po ito. Because this is not the first time na ang vice presidente or isang incumbent vice president ay nagsisik ng much higher position which is maging presidente. I-recall natin, ang VP natin from 2010 to 2016, VP Jejo Marbinay, tumakbo siya 2016. Okay, hindi pinalat. Si VP Lenny, anong nangyari? Tumakbo siya ng 2022, hindi rin pinalat. Mga kababayan, di ba tumakbo ng presidente? Ngayon naman, si VP Sara, gustong tumakbo as president sa 2028. Mga kababayan, una sa lahat, karapatan niya yun. At the same time, this is not the first time sa Pilipinas na mangyari po na ang vice presidente ay tatakbong presidente in the next national election. Ngayon, kung titingnan naman po natin sa timing, mga kababayan, mayroon pong haharapin na impeachment complaint itong si VP Sara sa Kongreso. Sabihin natin muna sa mababang kapulungan sa House of the Representatives, waiting na lang tayo sa pag-refer po nito sa Committee on Justice. Ngayon, ano po ba yung mga grounds of impeachment? Isa na po dyan, yung issue ng confidential funds niya, mga kababayan. Pangalawa, yung threat niya kay Presidente, kay F. Elisa, kay dating Speaker Martin Romualdez, and yung pinaka-latest po ngayon, yung mga pronouncement and revelations of Ramil Matriaga. Di ba? Alam niyo mga kababayan, noong 2025, alam natin na i-file na po ito. Nagkaroon lang ng technicality issue, umabot sa Korte Suprema, nagkaroon ng MR, ganyan, na halos isang taon, di ba? Alam niyo mga kababayan, pag umabot sa trial, itong impeachment laban kay VP Sara, paborto sa kanya, di ba? Lalong-lalo na kung talagang malinis siya. Kung maga sa Bisaya, wait at sa, pabor po itong mga kababayan. Bakit? Mas tataas po yung kumpiyansa at tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kanya kung mapatunayan po ebidensya kontra ebidensya na wala siyang kasalanan at wala siyang ginawang mali. Diba? Pero, siyempre, kung may makikita na mali, lalong-lalo na dun sa mga articles of impeachment, diba? Ma-acquit man siya sa Senado, sabihin natin, number scheme po yun, sabihin natin, makalusot man sa Kamara with 1/3 votes, then kailangan yan 2/3 sa Senado, mga kababayan, sila yung magiging senator judge. Ma-acquit man siya sa Senado, pero dahil nabuksan po, sabihin natin yung parang Pandora's box, mabuksan yung mga ebidensya, mabuksan po yung mga resibo na mayroon talagang mali na nagawa, di ba? During her term as Vice President, Secretary of Education, di ba? Nako, delikado po yun, mga kababayan. Pero ulitin ko mga kababayan, kung malinis si VP Sara and umabot sa trial itong impeachment laban sa kanya, mas pabor po ito sa kanya. Pero kung may makikita, delikado. Di ba? Kasi malalaman ng sambayan ng Pilipino na may kalokohan talaga. Kaya para sa akin, mas maigi na umabot sa trial itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Di ba? Lalong-lalo na ngayon po na nagdeklara na siya bilang presidential candidate sa 2028 national election.